paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, tiniis ni Lolo Mando at Larding ang pagod sa paghahanap kay Lumen hanggang sa makasalubong nila si Lolo Calyong sa sementeryo. Doon sila humantong upang hukayin ang buntod ni Purita. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huli Habilin sa isa na naman gabi ng lagi. Sindihan mo na, Narding. Sindihan mo. Narding, ang bata. Saluhin mo. Nasalo mo. Nasalo mo, Narding. Salamat. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Gloria yan ah. Ano kaya nangyayari sa kanya? Mga kasama, Oy! pagtulungan natin buhatin ang bangkay ni Aling Gloria. Ay! Dali natin sa bahay nila. O sige! Buhatin natin! Kawawa naman. Sigurado, mabibigla ang kanyang pamilya kapag nalaman ito. Ay, uwa! Lalo na si Mang Mando! Bilisan na natin. Oh, dali! Ingatan niyo ang bangkay ni Aling Gloria. Tingin tayo.
Tapos na. Wala na siya, Lumen. Ligtas na kayo. Malapit na tayo sa bahay. Salamat. Nakauwi tayong lahat ng matiwasay at walang napahamak sa atin. Ha? Lolo, ano yun? Bakit may mga tao sa bahay natin? Oo nga. Bilisan nyo. Bigla akong kinabahan eh. Oy, narito na si Namang Mando! Ano nangyayari dito? Mando, Narding, ano? Lito, bakit? Meron, bakit maraming tao? Si Aling Gloria. Ano ang nanay? Nasaan siya? Natagpuan namin siyang patay sa may gilid ng daan. Ha? Ang dami siyang dinala dito sa bahay niyo. Hindi! Oh, Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Aling Lumen, nakikiramay ho ako. Salamat, Dayan. Nasaan ho ba si Mang Narding? Nasa labas. Kausap si Lolo Mando. Mukhang seryosong pag-uusap nila. Ako ang pinag-uusapan nila, Dayan. Ha? Ako at ang inay. Aling Lumen? Si inay ang pumatay kay Nanay Gloria. Anak niya ako. Kaya alam ko, aminin man nila sa hindi, may sama sila na loob sa akin. Baka pakiramdam nyo lang yun. Hindi nyo naman kagustuhan yung nangyari. Di ba nanganib ka rin naman? Kayo nung anak mo. Kaya, imposible na sumama ang loob nila sa'yo. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mula na makita nilang bangkay ni Inay Gloria, hindi na nila ako kinakausap? At masama ang tingin nila sa akin. Hindi naman ako manhid para hindi ko malaman kung anong nasa loob nila. Pero hindi ko sila masisisi. Kadugo ko ang kumitil sa buhay ng aking biyanan. Kaya karapatin nilang magalit sa akin. Pero wag din nila ako sisisihin sa gagawin ko. Oh, bakit to? Anong gagawin nyo? Anong balak nyo? Pagkatapos ng libing ni Inay Gloria, aalis ako. Kasama ng anak ko. At kalilimutan ko ng bayang ito. Tama na itong gagawin natin, anak. Dahil hindi ko maatim na patuloy nila akong konsensyahin sa pagkamatay ng Lola Gloria mo. Kaya magpapakalayo-layo tayo. Kalilimutan natin ang lugar nito. At mamumuhay tayo ng tahimik at walang iniisip na ano pa man. Lumen? Pelang? Saan ka papunta? Bakit narito ka sa terminal ng bus? Dala mo pa yung anak mo. Ha? Wala. Sige, teka ka na. Lumen! Sandali! Tuloy-tuloy nang umalis. Hindi na alam mo. Saan kaya siya pupunta?
Danteng, naihatid na natin sa kanyang huling hantungan ng nanay mo. Kaya wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Tayo na. Oo, Lolo. Teka, si Lumen. Ha? Hindi ba katabi natin siya kanina? Baka umuna na po. Mamando! Oh, Pelang. Si Lumino, nakita ko nagmamadali sumakay ng bus. May dalang mga gamit. Kasama ko apo nyo. Ano? Saan sila pupunta? Saan pupunta ang aking mag-ina? Saan? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nandeng, mabuti dumating ka na. Si Lumen at ang apo ko. Nakita mo ba sila? Nandeng? Hindi ko na sila inabutan, Tay. Ha? May nakakita sa kanila. Sumakay daw ng bus patungong Maynila. At nakausap ko rin si Dayan. At sinabi niya sa akin na binalak na yun ni Lumen habang nakaburo lang nanay. Ano? Bakit hindi niya pinigilan? At bakit hindi niya sinabi sa akin? Pinigilan po niya. Pero nagmatigas daw ang asawa ko at pinakiusapan siyang huwag sabihin sa atin ng kanyang plano. Hindi. Bakit niya ginawa yun? Dahil akala niya galit tayo sa kanya. Inisip niyang siya ang sinisisi natin sa pagkamatay ng inay. Mali ang iniisip niya. Dahil ang totoo, tayong nakikiramdam sa kanya. Tayong nag-iisip na baka siyang galit sa atin. Dahil sinulog natin ang bangkay ng kanyang ina. Lolo, paano na? Anong gagawin ko? Nandeng, hanapin mo sila. Kahit saan. Ibalik mo sila rito. Ibalik mo si Lumen at ang apo ko. Mahigit isang buwan na. Pero hindi pa rin bumabalik si Nardeng. Isa lang ang ibig sabihin yan, Peryong. Hindi pa natatagpuan ang kanyang mag-ina. Hindi ko akalain na sa ganito hahantong ang lahat. Dahil lang sa kasakiman, naganap ang lahat ng ito. Peryong. Magmula kay Matias, ang lolo ni Lumen, ang taong nagtakwil sa Diyos at sumamba sa kampo ng kadiliman at naghangad ng itim na kapangyarihan sa kagustuhang matakasan ng kamatayan. At si Caridad, na hindi sinunod ang kanyang habilin, na huwag siyang ilibing dahil siya magbabalik sa loob ng 13 araw at nabigo. Dahilan upang patayin niya ang kanyang asawa. At saksi tayo sa mga nangyari sa buhay nila. Sana'y matapos ng lahat at huwag na magpatuloy pa sa kanilang susunod na henerasyon. Sana'y natuldo ko na ang lagim na dulot ng kapangyarihan ng itim. Sana nga. At wala nang muli pang mag-iiwan sa ang kanila ng huling habilin.
Mag-iingat ka dahil baka yan ang ikapahamak mo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huling Habilin sa isa na naman Gabi ng Lagi! Mga nagsiganap Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Naglaban ng tunog, Demion, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Ong Muyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi!